Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. May problema ba? Nagkatinginan sina Lenny at Milet nang marinig ang boses ni Aiza. Kanina pa ito naroon ngunit bahagya na nilang nabati ito. Hindi alam ni Lenny kung paano sasabihin dito ang tungkol sa napag-usapan nila ng kapatid nito. Tumigil na ito sa pagpaypay ng iniihaw at hinarap sila. Ano ba talaga ang problema? Iminuwestra niyang umupo muna ito sa silyang naroon. Pinalitan nito ng monoblock chair ang bangkong yari sa kahoy. Wala raw kasi iyong sandalan kaya masakit sa likod. Kinuha naman ni Milet ang pamaypay at ito na ang humarap sa mga bumibili. Ilang beses siyang tumikhim para alisin ang bara sa lalamunan niya. Praktisado na niya nang nagdaang gabi ang sasabihin kay Aiza, pero ngayong kaharap na niya ito ay parang bulang naglaho ang minimorya niya. Alam mo naman sigurong gusto naming narito ka. Itinuturing ka na namin ni Milet bilang kaibigan. Kung tutuusin ay parang nakakabatang kapatid ang turing ko sa'yo. Get straight to the point, Lenny. Tila naiinip na sabi nito. Sa kabila ng lahat ay bahagyang napangiti siya. Malaki nga marahil ang pagkakaiba nito kay Adrian, pero may pagkakataong lumalabas ang pagkakapareho ng mga ito. Tulad ng pagiging prangka. Makakabuti siguro kung hindi ka na muna pupunta rito, Aiza. Patuloy niya. Tila nagulat ito. Pwede ko bang malaman ang dahilan? Banayad na tanong nito. Pero nasisilip niya ang nagbabadyang iritasyon sa mukha nito. Hindi ka bagay sa lugar na ito. Sino nagsabi? Hindi agad siya nakasagot. I knew it. Pakanalahat ni Kuya Adrian ito. Exasperated na sabi nito. May katwiran ng kuya mo na mag-alala sa'yo. Kung sakaling may magtangkang gumawa sa iyo ng masama rito, walang magtatanggol sa'yo. Paliwanag niya. I doubt that, sabi nito. Kung sakali bang may magtangkang kumidnap sa akin sa harap mo, hindi mo man lang ako ipagtatanggol? Hindi siya nakaimik. Tumayo ito at bumaling sa kararating lang na si Bongbong. Ikaw, hindi mo man lang ba ako ipagtatanggol? Kanino? Nagtatakang tanong ni Bongbong. Aiza. Tumayo na rin siya at lumapit dito. Nasa kanila na ang atensyon ng iba pang bumibili. Para na rin sa kabutihan mo kaya naisip namin ng kuya mong mas mabuti siguro kung hindi ka na muna pumunta rito. What is wrong with you, Lenny? Tila hindi makapaniwalang tanong nito. Hindi ako naniniwalang kagaya ka ni kuya. He thinks he knows what's right for me. Sino kayo para desisyonan kung ano ang mabuti at masama para sa akin? Pagkasabi niyon ay umalis na ito. Wala siyang nagawa kundi sundan na lang ng tingin ang papalayong sasakyan nito. Ano nangyari doon? Bakit biglang nag-walk out? Galit ba si Aiza? Sunod-sunod na tanong ni Bongbong. Obvious ba? Singhal ni Milet kay Bongbong. Nag-aalalang tinapik siya ni Milet. Okay lang yon. Problema na ng pamilya nila yon. Hindi na siguro tayo dapat pakialam. Marirealize din ni Aiza na iyon ang makabubuti para sa kanya. Binuntutan nito ng tawa iyon. Saka, sana naman tayong wala siya rito, di ba? Tiningnan lang niya ito. Kahit ito ay halatang hindi kumbinsido sa sinabi. Itanggi man nila, naging bahagi na ng buhay nila si Aiza. Matamlay sila pareho nang harapin ang mga bumibili sa kanila. What is wrong with you? Kung paanong padabog na pumasok si Aiza sa study room ay ganoon din kalakas ang boses nito.
Napilitan si Adrian na ibaba ang binabasang dokumento. Kapag ganoon ang mood nito, alam niyang hindi pwedeng hindi niya ito harapin gaano man kaimportante ang ginagawa niya. Sino ka para pagbawalan ang mga kaibigan kong tanggapin ako? Tanong nito. Napailing siya. Tama ang hula niyang dahilan ng ipinagkakaganoon nito. She was a spoiled brat. Kung minsan ay gusto niyang sisihin ang yumaong mga magulang sa pagpapalayaw rito. Kaya ngayon, pagkaraan ng 5 taon ay hindi pa rin niya ito mapasunod. Katunayan, may pakiramdam siyang sinasadya nitong kontrahin ang anumang desisyon niya para dito. At wala siyang ideya kung ano ang dahilan nito. Mareresolba pa siguro niya ang sangkatutak na problema sa kumpanya pero hindi ang katigasan ng ulo ng kapatid niya. You may be the president of the #1 telecommunications community in the country or the most sought-after bachelor in town, but that doesn't give you the right to shy away from my friends. Tapos ka na ba? Tanong niya nang mapansing tumahimik na ito. Marahas na bumuntong hininga ito. Padabog na umupo ito sa couch na naroon. Who do you think you are? Tumayo siya. Lumigid siya sa mahogany table at umupo sa tapat nito. He stretched his legs. Bahagya na iyong namimitig dahil kanina pa siya nakaupo. I just happen to be your brother. In case you have already forgotten, Miss Aiza. Formal na sabi niya. Nakasimangot na humalukip-kip ito. Matalim ang tinging ipinukol nito sa kanya. Bakit? Hindi naman kita pinapakialaman sa mga ginagawa mo ah. Parang batang sabi nito. I let you mind your own business. Why can't you let me do the same? Because you're only 17. Maikling sagot niya. I have my own money. Hindi kita iniistorbo with my finances. Na para bang ginusto niya iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit nag-iwan ng probisyon ang mama nila na bibigyan ito ng buwan ng allowance mula sa namana nitong share sa kumpanya. He could not contest that no matter how much he wanted. Sa tingin niya ay hindi pa dapat ito bigyan ng layang humawak ng sariling pera. Kaya lalong lumalakas ang loob nitong magrebelde sa kanya. Siguro naman ay ipinaliwanag ng mga kaibigan mo kung bakit gusto ko sanang huwag ka munang maglagi sa lugar nila. Sabi niya. Ano naman ang palagay mo sa lugar ni na Lenny? War zone? At saka, wala namang magagawa ang mga yun kundi sundin ang iniuutos mo. The high and mighty Adrian Aquino always gets what he wants. Sarkastikong sabi nito. Pinalampas niya iyon. Kapag ito ang kaharap niya, humahaba ang pasensya niya. May sariling isip ang mga kaibigan mo. They won't agree with me if they think I am wrong. May naisip naman akong solusyon sa problemang ito. Nasa sayo nga lang kung papayag ka. Kapag sumang-ayon ka, pwede ka nang pumunta sa kahit saang lugar mo gustuhin. Sunod-sunod na umiling ito. Ayoko ng bodyguard na parang asong bubuntot sa akin. Nagkibit balikat siya. It's your choice. Tumayo ito. Lumalagotok sa sahig ang takong ng boots na suot nito. Bago ito tuloy ang lumabas ng pinto, ay pumihit uli ito sa dako niya. You know what's wrong with you, kuya? Tanong nito. Tumatanda ka ng binata, kaya lahat na lang ng bagay ay pinoproblema mo. Why don't you get yourself a wife? Sakalang ito tuluyang lumabas. Napangiwi siya sa lakas ng pagkakabalibag nito ng pinto. But he could forgive her for slamming the door. Ang hindi niya matanggap ay ang sinabi nitong tumatanda na siyang binata. Why? He was only 30. And get myself a wife? Napailing siya sa suhestyong iyon. Kung kay Aiza nga lang ay hindi na niya alam kung ano ang gagawin, kukuha pa ba siya ng isang babaeng iintindihin? Tumayo na siya at bumalik sa mesa. He felt tired. Pero kailangang pag-aralan niya ang mga dokumentong iyon dahil sa makalawa ay lilipad siya patungo sa Taiwan para makipagsara ng transaksyon sa mga inchik na nagbabalak mag-invest sa kumpanya.
He knew he had a long night ahead. Pilit na pinalis niya ang problema kay Aiza. He would deal with her when he came back. Kanina pa may kumakatok sa pinto, pero sa malas ay walang balak tumayo sina Lily at ang tiyahin ni Lenny. Masyadong abala ang mga ito sa paglilinis ng mga kuko sa paa. Napilitan siyang itigil muna ang pagtutuhog sa itinitindang barbecue para buksan ang pinto. Hindi na siya nag-abalang hugasan ang mga kamay. Aiza! Totoong nagulat siya nang makita ito. Buong akala niya ay nagkaintindihan na silang hindi muna ito gagawi sa lugar nila. Kahapon lang pala ito umabsent sa pagpunta roon. Pwede bang dito muna ako tumira? Saka lang niya napansin ang maletang nasa tabi nito. Bago pa siya makapagsalita ay narinig na niya ang boses ni Tita Edna. Nagtatanong kung sino ang kausap niya. Kaibigan ko ho, sagot niya. Anong kailangan? Tanong uli nito. Baka mangungutang, sabad ni Lily. Bago pa siya makasagot ay nabuksan na ng Tita Edna niya ang pinto at nakita si Aiza. Hindi nakaligtas sa kanya nang pagmasdan nito si Aiza mula ulo hanggang paa maging ang maletang dala ni Aiza. Bakit hindi mo patuloy na ang bisita mo, Lenny? Bahagyang kumunot ang noo niya. Iba ang timbre ng boses ng tiyahin niya. Bumaling ito sa kanya. Nakangiti pa. Bakit dito mo sa labas kinakausap ang kaibigan mo? Pumasok ka, iha. Pasensya ka na sa bahay namin. Tumingin sa kanya si Aiza. Pinanguan na lang niya ito. Lily, sa kwarto mo na ituloy ang ginagawa mo at may bisita ang pinsan mo. Sabi pa ni Tita Edna. Maang na napatingin si Lily rito. Bakas din sa mukha ang pagtataka. Ang mabuti pa, ikuha mo nang maiinom ang bisita ni Lenny. Utos pa ni Tita Edna kay Lily. Umangat na ang isang kilay niya. Masyado naman yatang hospitable ang tiyahin niya, gayong sa pagkakatanda niya ay ayaw na ayaw nitong may pinapupunta siyang kaibigan doon. Ako na ho ang kukuha, tita. Pagboboluntaryo niya. Maghuhugas na rin siya ng kamay para alisin ang toyong ginamit niya sa panimpla sa barbecue. Sa iyo ba ang sasakyang nakaparada sa tapat, iha? Narinig pa niyang tinanong ni Tita Edna kay Aiza. Opo. Dahil maliit lang naman ang bahay ay narinig niyang isinagot ni Aiza rito. Unti-unti nang luminaw sa isip niya ang motibo ni Tita Edna kung bakit magiliw ito kay Aiza. Binilisan niya ang paghuhugas ng kamay. Agad siyang nagtimpla ng juice. Isa iyon sa mga luho ni Lily. Ayaw nitong nawawala ng juice tuwing kumakain ito. Nadatnan niyang sinisipat ni Lily ang hikaw na suot ni Aiza. Totoo ba yan? Tanong pa nito. Lily! Saway ni Tita Edna dito. Napilitang umupo si Lily. Ano nga ay yung narinig kong sinasabi mo kay Lenny kanina? Nakangiting tanong ni Tita Edna kay Aiza. Kung pwede sanang dito muna ako maagap na pinutol niya ang sinasabi nito. Ang sabi ko nga ho sa kanya, masyadong maliit itong bahay natin. Pero siya naman ay maagap ding pinigilan ni Tita Edna. Sus, ano bang maliit? Pwede naman tayo magsiksikan dito. Bumaling ito kay Lily. Ikaw na muna ang gumamit ng kwarto ni Lenny. Hayaan mo muna silang mag-share sa kwarto mo. Ayoko nga. Aray! Aray na ang narinig nilang kasunod ng pagtutol ni Lily. Nang tingnan niya ito, nakita niyang hinihimas nito ang braso. Welcome ka sa bahay namin, iha. Ano nga uling pangalan mo? Pagpasensyahan mo na itong pamangkin ko at nakalimutan na tayong ipakilala sa isa't isa. Baling ni Tita Edna kay Aiza. Aiza Aquino. Sagot naman ito. Aquino? Diba mga Aquino ang may-ari ng Link Telecoms? Tanong ni Lily. Hindi na siya nagtaka kung bakit alam nito iyon. Isang certified social climber si Lily. Kilala nito ang mga who's who sa upper class ng lipunan. Sa malayong kamag-anak namin yon, sagot naman ni Aiza.
Tumango-tango ang tita Edna niya. Pero duda talaga siya sa kislap na nakikita niya sa mga mata nito. Ma, tignan mo kung anong binili ni Aiza para sa akin. Excited na excited si Lily nang pumunta ito sa kusina. Nang mga sandaling iyon ay naghahapunan sina Lenny at ang tita Edna niya. Mula nang tumira doon si Aiza, 2 araw na ang nakalilipas ay isinasabay na siya sa pagkain ng mga ito. Ano yun? Tanong naman ni tita Edna sa anak. Inilabas ni Lily mula sa bag ang isang cellphone. Hustong pumasok naman si Aiza sa kusina. Nakakahiya naman kay Aiza kung ano-ano ipinapabili mo. Sita ni tita Edna kay Lily. Alam niyang kunwari lang iyon. Wala yun tita Eden, sabi ni Aiza. Maging ang pagtawag na iyon ay kagustuhan din ng tiyahin niya. Kumain na ba kayo? Tanong ni tita Edna kay Aiza. Kumain na kami kanina, sagot ni Lily habang sige ang kapipindot sa bagong cellphone. Tuluyan na siyang nawala ng ganang kumain. Tumayo na siya dala ang pinggan. Huhugasan na sana niya iyon nang magsalita si tita Edna. Iwan mo na yan, Lenny. Baka mapasma ka pa dahil sa pag-iihaw mo. Si Lily na ang bahalang maghugas niyan, sabi nito. Agad na tumalima siya. Paminsan-minsan lang mangyari na makaligtas siya sa mga gawaing bahay. Tumuloy siya sa kwarto. Kasunod niya si Aiza. Umupo siya sa gilid ng kama. May binili rin ako para sa'yo. Inilabas nito mula sa dalang paper bag ang isang kahon. May litrato ng isang cellphone ang kahon. Kompleto na yan mula sa charger, accessories at SIM card. Nilagay ko na rin ang number ko sa phone book niyan. Hindi ko kailangan yan. Formal na sabi niya. Come on, Lenny. This is a gift. A token of appreciation for your kindness. Sabi nito at umupo sa tabi niya. Hindi dapat binabayaran ang kabaitan ng isang tao. Paalala niya rito. Sandaling natahimik ito. I know. Hindi naman bayad ito. Gusto ko lang talagang bigyan ka. Para may means of communication tayo. Napabuntong hininga na lang siya. Lagi na lang itong may katwiran sa lahat ng sasabihin niya. Ayoko nang bibili ka pa ng kahit na ano para dito sa bahay. Bisita ka namin dito. Kahapon ay naggrocery ito kasama si Lily. Puro imported canned goods at items ang binili nito. Pinunori nito ang stock ng lumang refrigerator nila. Hindi ito sumagot. Sa halip ay humiga ito sa kama. Hindi man lang ito nag-abalang magpalit muna ng damit. I feel tired. Maghapon kaming naglibot ni Lily sa Green Hills. Nakapikit ito nang tingnan niya. Iniwan na muna niya ito at muling lumabas ng kwarto. Naabutan niya sa sala si tita Edna. Nakataas ang mga paa nito sa mesita. Hindi na siya nagtaka na wala roon si Lily. Marahil ay abala ito sa bagong cellphone. Tinawag siya ng tiyahin kaya lumapit siya rito. Si Aiza? Halos pabulong na tanong nito. Natutulog ho, sagot niya. Sa pagkabigla niya ay hinaklit siya nito sa braso. Inilapit nito ang bibig sa tainga niya. Kahit mahina ay halata ang galit sa boses nito. Bakit mo pinagbabawalan si Aiza na gumastos dito sa bahay? Nagulat siya kung paano nito nalaman iyon. Naalala niyang hindi nga pala naisara ni Aiza ang pinto ng kwarto nang pumasok ito. Hindi naman soundproof ang kwarto ni Lily. Manipis na tabla lang ang nagsisilbing divider ng mga kwarto roon kaya hindi nakapagtatakang marinig nito ang naging pag-uusap nila ni Aiza. Huwag mong solohin ang grasyang natatanggap mo mula sa kaibigan mong mayaman, Lenny. Ibahagi mo naman sa amin ang pinsan mo. Minsan lang mamantikaan ng mga imported na pagkain ng mga bibig namin. Sabi nito. Mahina pa rin ang boses. Tita, hindi ho tamang pagustusin natin siya. Bisita natin siya rito. Gusto na niyang magreklamo dahil dumidiin ang mahahabang kuko nito sa braso niya. At ano ang tama? Na tayo pa ang gumastos sa pagtira niya rito?
Tila nakalimutan na nitong hinaan ng boses dahil nasa normal volume na iyon nang muling magsalita. Aba naman Lenny, minsan gamit mo naman ang utak mo. Walang yumayaman sa pagiging mabait. Kung gusto ni Aiza na gastusan tayo, hayaan mo siya. Tama lang iyon bilang kapalit ng pagtira niya rito. Saka, sobra-sobra naman ang pera niya. Kumpirmasyon iyon ang hinala niya sa agenda nito sa pagpayag na tumira sa kanila si Aiza. Hindi ang tipo nito ang gagawa ng tulong sa kapwa nang walang kapalit. Gusto niyang mailing sa prinsipyo nitong iyon. Kahit gaano niya isipin, maliwanag na panggugulang iyon. Pananamantala, hindi niya kayang sikmurain iyon. Nasaan ba kasi ang Adrian na yon? Inaasahan niyang sa unang araw pa lang ng paglalayas ni Aiza ay susundan agad ito ng kapatid. Nakita naman niya kung gaano ka-protective si Adrian kay Aiza, pero hindi nangyari ang inaasahan niya. Baka akala mo, hindi ko napapansing gusto mong ilayo si Aiza kay Lily. Patuloy pa ni Tita Edna. Binitiwan na nito ang braso niya. Baka mas gusto ni Aiza na ang pinsan mo ang kasama. Sila naman talaga ang bagay na maging magkaibigan. Pareho silang mistisa. Babalik na ho ako sa kwarto, tita. Baka magising si Aiza. Pagdadahilan niya para makalayo na rito. Epektibo naman iyon dahil biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito nang marinig ang pangalan ni Aiza. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo ha. Mahina, ngunit may babalang pahabol ito. Tumango na lang siya. Muli siyang pumasok sa kwarto. Nagulat siya nang makitang nakaupo si Aiza sa gilid ng kama. Nakapagpalit na ito ng pantulog. Tinakpan niya ng daliri ang bibig para imuestra ritong huwag magsalita. Agad namang nakuha nito ang ibig niyang sabihin. Nang sumampa siya sa kama ay binulungan na lang niya ito. Bukas na tayo mag-usap. May tainga ang mga dingding dito sa bahay. Tumango naman ito. Pinilit si Lenny ni Aiza na huwag na munang magtinda. Total ay linggo naman daw kaya magpahinga naman daw siya. Pumayag naman siya. Subconsciously, siguro ay napapagod na rin siya sa araw-araw na pag-iihaw. Hindi na niya pinanghinayangan ang kikitain sa araw na iyon. Total ay isang beses lang naman. Niyaya nila si Milet pero tumanggi ito dahil masama raw ang pakiramdam. Bakit hindi ka umalis sa bahay ng tita mo? Tanong ni Aiza. Nabitin sa ere ang kutsaritang gamit niya sa pagkain ng halo-halo. Naroon sila sa food court ng SM. Wala akong ibang mapupuntahan. Kasyuwal na sagot niya. Marahil ay nahalata rin nito ang totoong pagtrato sa kanya ng tiyahin at pinsan, gaano mang pagpapasweet ang gawin ng mga ito sa harap ni Aiza. May sarili ka namang kita. I'm sure, kaya mong buhayin ang sarili mo, sabi nito. Umiling siya. Nagdadalawang isip siya kung tama bang ipagtapat niya rito ang tunay na dahilan ng pananatili niya sa bahay na iyon. What about your parents? Bakit hinahayaan nilang maltratuhin ka ng tita Edna mo? Napilitan siyang ipagtapat dito ang tungkol sa pamilya niya. At ang dahilan ng pananatili niya sa poder ng tiyahin kahit hindi maganda ang trato nito sa kanya. Wala siyang itinago rito. Total naman ay alam niyang mapagkakatiwalaan ito. That's so cruel. Emotional blackmail yun. Bulalas nito. Hindi ako naniniwalang walang ibang paraan para maiparating mo sa nanay ang ginagawa sa iyo ng mag-inang iyon. Nag-isip ito. Nagkibit balikat siya. Pabayaan mo na sila. Kapag bumalik si nanay galing sa Hong Kong, ay pipilitin ko siyang umalis na kami roon para makapagsimula kami ng bagong buhay. Hindi ko nahahayaang umalis uli si nanay para magkasama na kami. Umiling ito. Kaya may nang aapi ay dahil may nagpapaapi. Hindi mo sila dapat sinasanay na dinodominahan ka. Napatingin siya rito. Parang matured na ito kung magsalita. Naniniwala akong laging may tamang panahon para sa lahat. Pag uwi ni nanay, iyon ang panahon ng kalayaan ko. Pansamantala, magtitiis na muna ako.
Saka hindi ko naman ikamamatay ang pang-aapi nila. Alam mo, unang kita ko pa lang sa'yo, magaan na ang loob ko sa'yo. Maybe deep inside, I already knew that you're tough and capable. Imagine, ang bata mo pa para maging businesswoman. Ngumiti ito. Well, may pagkamartir nga lang, but I guess that will do. Sus, binola mo pa ako. Huwag kang mag-alala, hindi pa naman kita paaalisin sa bahay. Hindi nga, giit nito. I think that's my gift. Iyong makita ko ang ugali ng isang tao. Kung maganda ba o pangit. Kung totoo o kaplastikan lang ba ang ipinapakita nila sa akin. Ang concern sa'yo ng Kuya Adrian mo, hindi mo ba nakikita? Nananansyang tanong niya. Sumimangot ito. Iba naman yun. Paanong iba? Dapat nga, mas kilala mo siya dahil magkasama kayo sa iisang bahay. Dapat mas alam mo kung totoo ba ang concern niya sa iyo o hindi dahil kapatid mo siya. Hindi kami naging close kahit minsan. Sabi nito. Napansin niya ang lungkot sa boses nito nang sabihin iyon. Bakit naman? Pilit na pinakasyual niya ang boses. Ayaw niyang mapansin nito ang eagerness niyang malaman ang tungkol doon. Baka bigla itong mailang. Ilang sandaling hindi ito kumibo. Matyaga siyang naghintay. Kunwari ay naging abala siya sa pagkain sa halo-halo. Siguro dahil sa age gap namin kaya hindi kami naging close. Maya-maya'y sabi nito. Or maybe, because Kuya Adrian is always busy. I guess, hindi kami naging close dahil hindi kami nagkaroon ng pagkakataon. Noong nag-aaral pa siya, lagi siyang nagkukulong sa kwarto dahil main goal niya ang huwag maalis sa pagiging top sa klase. Agad na sumingit sa isip niya kung ano ang posibleng hitsura ni Adrian ng mga panahong iyon. At hindi niya ma-imagine na minsan sa buhay nito ay naging mukhang nerd ito. Ipinagpasalamat niyang gwapo na ito noong magkita sila. As if naman importante iyon. Nabalik kay Aiza ang atensyon niya nang muling magsalita ito. Noon namang makagraduate siya ng magna cum laude, lalo siyang naging busy. At that time ay nagsimula na siyang magtrabaho sa company ni Papa. We hardly see each other except on special occasions na nire-require siya ni Mama na maging present sa bahay. Bumuntong hininga ito. I really miss our parents. Bakit? Nasaan ba sila? Tanong niya. They died in a ski accident 5 years ago. Malungkot na sagot nito. Oh, sorry. Hindi niya inakalang ulilang lubos na pala ito. It's okay, sabi nito. Pilit na pinasigla ang boses. Kaya nga naninibago ako sa biglang pagpasok ni Kuya Adrian sa buhay ko. He was practically non-existent 5 years ago. Noong mamatay ang parents namin, lahat na lang sa buhay ko gusto niyang pakialaman. Hindi ko talaga siya maintindihan. Mabilis na nag-isip siya. Kung tutuusin ay napakasimple lang naman ang problema ng mga ito. It was just a matter of communication gap. Ang problema siguro ay kung sino ang tatawid sa distansyang iyon. Mukha pa namang parehong ma-pride ang mga ito. Let's just drop the topic. Nakakawala tuloy ng gana. Maya-maya ay sabi nito. Tiningnan nito ang halo-halo niya. Gusto mo pa bang kumain o manood na lang tayo ng sine? Tunaw na rin naman ang kinakain niya, kaya pinili na lang niyang manood ng sine. Habang magkaagapay silang naglalakad ni Aiza, ay hindi mawala sa isip niya ang tungkol sa relasyon nito sa kapatid. Maybe she could do something about it. Kung ano at kung paano ay hindi nga lang niya alam. But maybe soon, she would find out. Ano kaya ang maaaring gawin ni Lenny upang mapaglapit si Aiza at ang kuya nitong si Adrian? May magbago nga kaya sa relasyon ng dalawa sa tulong niya? Abangan natin sa susunod na kabanata.